Good morning po sa inyong mga boss, mga tulang. Happy Father's Day po sa lirali po ng mga ama at sa inyong mga pamilya. Happy Father's Day. Niyan po, nasa ika-11 Domingo na kita kan ordinaryong panahon. As in, iniimbitaran kita kan mga pagbasa na pagpurong-purupan ay pagtalubo kan kahadayan kan sa tuyang kagurangan digdi sa pinagpay. In particular, ang pagtalubo kan kahadayan kan kasatuyang kagurangan sa ato na mga puso. If you notice from the first reading and even the Gospel, God, Jesus Christ uses the images from nature. Naggagamit ang kagurangan ng mga imahen halik sa satuya na kalikasan. Tanganing ikapasabot ay pagkalubo ang kahadayan ng satuya kagurangan. Kaya gani sa satuyang Ebanghelyo, ang question na natanong niya to what shall we compare the kingdom of God? Sinimbag na sa tuyang kagurangan, kung sa inyo to sa Tagalog, maihakalintulad ang paghahari ng Diyos. Kaya sabi ko nga ni, nag-observe ang kagurangan sa paagi ng kalikasan, tanganing itao ang mensahe kanya pagkalupo kanya kahadean ng kagurangan digdi sa pinagkain. Sabi niya sa Elot na parable, igwanin paraoma. Ang paraoma, nagsabwa ni mga banhi. As in, nagturo, nagmata, araw ito nangyari. And then eventually, nagkaigwa ng marhay na bulan. Dahil niya arang kung paano. Sa ikalawang parabola, nagamit ang satuyang kagurangan ng piso. Piso kan puno kan mustasa. Dahil kaarang kung ano ang puno kan mustasa. Dahil man kaindigdig. Ang mustasa ka, dahon na bigaayon sa sinigang or sa kapampangan sa muro. Kaya, ay itong anong ng mustasa. Pero ang mustasa, lalo-lalo na sa Middle East, dakula o niya nakahoy. Pero ang pinaka-uon kayan, sadit-sadit na piso, pero minadakulaon na kahoy. Nano ang mensahe ng uon ihatag sa kagurangan na ang pagkalubo ang kahadean ka sa tuyang kagurangan di instant, kundi nag-aagi ng marhay na proseso. Nag-aagi sa mga taon, sa mga oras, asin nag-aagi sa mga halapang kasaysayan, tanganing in pagtalubo. Dahil pinidalik ng kagurangan ang pagtalubo kan kahadean ng Diyos hindi sa dagat, kundi iyan inaantabayan sa proseso. Kaya nagtatanong ang kagurangan ng banhi kasatuyang mga puso, dahil niya pighihidali na kitatulos ang tubol, dahil niya pighihidali kundi pinapahinog niya ng marhay sa tamang proseso. Kaya nasa sipokot pa ako sa Camarines Sur, ikuha ako ng organic farm. An organic farm, dahil nagagamit ng mga pesticides, dahil nagagamit ng mga synthetic fertilizer, but we made our own natural organic fertilizer. Pagka nababasa ko yung parable na yun, permi kong na-relate sa organic farming ang proseso kung paano magkaigwa ng marhay na bunga. Sa organic farming, diri ka mabakal ng abono, matibo ka ng abono. Matipon ka ng mga ingredients, maalaga ka ng bulate, mahanap ka ng mga udok, san manok, uno
baboy, utok sa mulunano, titiripunon mo, and eventually kuha ka ng mga yon na fertilizer without chemical. Anong kagayunan kay organic farming? Makakakaon ka ng marahay na produkto na nag-agi sa tamang proseso, masirap, and healthy. Ito na mga bigidali, matanong kami si Paroy. Pag nagtanong ka niya Paroy, makaisip ka na ano ang abono na ibubutang ko para mas madali ang kita. Na ano ang abono na ibubutang ko para mas madali, mas damo ang aning. Na ano ang insecticide na gagamitin ko para di rin mapeste. Mawala na iniisip ka, instant, tanganing instant man ang kwarta. Pero, what is the result? We are eating chemicals. Nano ang mga resulta, usually pag nagkakadto kita sa mga supermarket, naghahanap kita sa mga magayuno ng klase ng saging, wala sa mga tulog-tulog, wala sa mga kulay itong, pati mga pechay na binabakal ka. But we in organic farm, mga farmers, mga organic farmers, mas pinipili niya may mga rolho na petchay kasi araw may nagdilagyan ginamitan sila mo na insecticide. Nagagamit, kukuha kami sa palengke ng mga saging na may mga itong-itong because we know na yan ay nag-agi sa may formalin na tubig. Just imagine, anong kakaon ng mga magayuno na saging, mga maliniso na saging, naglublob po iyan sa formalin, chemical, yung gagamit sa patay para ma-preserve. Diri mo na mamangno, ang mga mansanas na haling sa ibang bansa, pag-abot nila presko pa, kaya na kayo sila, nagbiyahe na, itangani pa nga, pag nagbabiyahe, mga 16 hours sa aeroplano, pag-abot din, pag nakitang lantang gulay. E may imagine yung mga prutas na haling sa ibang bansa, pag-abot din, presko pa. Kaya naglog-log magkarinos pa lang sa formalin. Kung napapansin po ninyo, kawalan magtuluyos. Sa sarong timbang tubig, impapatakan niya sa sarap na kutsara na formalin. Iluluglog dyan yan ng mga gulay na ipapadala sa ato. Kaya, as much as possible, nag-aagi kita sa tamang proseso. Mapagalmag ka uling prutas na kinalburo. Ang prutas ko, ang prutas. Sorry sa mga ano pa natin. Kanburo, ano ang kanburo? Pag hinagahan kasi gusto mo madalion, ang mag-inog sa prutas. Kakalburohon mo, paulit-ulit man nga isang kalburo. Tangaling maghinog. Pero ano ang punto ko dito, wala sa tamang proseso. Paano tayo mag-i-apply? Sabi ko nga ni kanina, sa satuyang pagtubod, sabi ko nga ni kanina, nagtatanong ang kagurangan ni tataramon niya hindi sa tuyang puso. Ang kagurangan is patiently waiting na ini maghinog, na ini magkaigwain bunga. Diri nga ito hihitalion, kabaliktaran sa ningigibong anihan. Kita, gusto ta perming instant. Kung gusto ta magkape, may 3-in-1. Sa ito na panahon, para makakape ka, matanong ng kape, mabunga, mabulat kang magbunga, mabulat ka, mapayo ka, saka ka lang magkakaikunin masirang ng kape. Niyan, hindi rin mo na kaipuhan. Pagka ka lang sa tindahan, may 3-in-1. Pero ano ang resulta? Dahil nga minadali ang proseso, may chemicals. Kaya hataaso ng sugar ta, kaya hataaso ng sugar content, nakataaso ang cholesterol ta, kaya dahil sa creamer. Hinidali. Kaya direct i-anis ang produkto. Ha? Ang pagtubol, direct i-hidali. Kaya lang sabi ko nga sa pagkahilig ka sa instant, gusto naman instant ang Russia.
Manaw kita nga simbahan, may kondisyon. Kagurang na masimba ako, pero hatagan mo ako numero loto. Kagurang na masimba ako, pero dapat makapasara ko sa exam. Ma-board exam na ako kagurang na. Masimba ako, straight 9 days. Pero pagkatapos na wala na. Dili nag-aagi sa tamang proseso at sa tuyang pagtubod. Kaya dili kita magreklamo kung minsan dili ka man naaako ang grasya na kinakaipuhan ta. Kay nano, marami ka lang sa kakurangan kay may kaipuhan ka. Marami ka lang sa kakurangan, nagigirumduman mo ang kakurangan kung wala na kong maluto. Marami ka lang sa kakurangan kung igwa ka na sinhapdos. San wala ka man hapdos, laklak na di, sigarilyo, sugal, nakalimutan mo ang kakurangan. Tapos marami ka sa kakurangan kung hain, igwa ka na sa kaipuhan. Wala sa proseso, diri hinog ang sa tuyang pagtubod. Ang gawin sa English, if you want to receive grace, ang grasya nagpapawi sa tamang proseso. Grace within the process. Nano ang proseso na ang sa tuyang hararo na pagtubod. Constant faith. Diri na may pagtubod ka lang, kay may kaipuhan ka. Diri instant ang pagtubod. But then, ang good news sa ato, God is patiently waiting na maghinong sa iyang kataraman sa tuyang puso. Pag iyan nag-mature, grasya ang kapalit kaya. Kaya simple lang ang mensahe sa tuyang mga pagbasa ng iyang mga tulang. Pahararumon niya ito sa tuyang pagtubod. Patalubukon niya ito ang iso na itinanong ka sa tuyang kagurangan, sa tuyang mga puso. Tanganin ang grasya na maabot sa tuyang siksik, liglig, at umaabang. Amen.